Good morning, blessed morning. Blessed Sunday sa tanan. Ako po si Jing Vlog. Kung hindi niyo pa ako kilala. Bago po ako matulog, ako po ay mag-share na aking verse of the day. Happy Sunday po sa lahat ulit. Ang aking verse of the day po ay makikita sa Mark 16:15. Mark 16:15 to 16. Atin pong basahin sa Tagalog. Sabi dito sa 15, sinasabi sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng nilalang. 16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumasampalataya ay hahatulan. Yan ang sabi dito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name. We glorify your name, O God. Lord, sa gabi nito, po ay mag-share po ng iyong mensahe, Ama. Hindi lamang po aking kaalaman, kundi ang iyong mensahe po ang lumalabas lahat sa aking mga bibigin, Panginoon. Lord, ikaw lamang po ang aking tinataas sa aking buhay. Sa aming buhay, ikaw lamang po ang tinataas, Ama. Busy man po kami sa aming trabaho, Lord, at ikaw po ang sentro ng aming mga buhay. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa, Ama. All glory and praises belong to you, Lord Jesus. Along Jesus' name we pray. Amen. Akin pong basahin ulit ang aking verse of the day, Mark 16:15 to 16. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng nilikha. 16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumasampalataya ay hahatulan. Amen. Atin po siyang basahin sa Ilonggo verse, sa Ilonggo Bible. Kasi ako po ay isang Ilongga. Ang dala ko po na Bible ay Ilongga Bible o Ilonggo verse. Ilongga Bible sa lingwahe po. Mark 16:15 to 16. Sa mga Ilongga o sa mga Bisaya, diha ang makaintindihan ni. Ginasiling diri sa 15, nagasiling siya sa ila, lakat kamo sa bugos nga kalibutan kag ibantala ang mayong balita sa tanan ng mga tawo. Ang bisan 16, ang bisan sino nga magtuo kag mabautismuhan maluwas, ang hindi magatuo kundi nahon. Amen. Napakaklaro kayo or napakaliwanag ng mensahe ng Diyos para sa atin lahat. Tagalog ko po kasi lahat po ay wala po akong English. Meron po akong English na Bible pero andyan sa cellphone ko yung apps. Na-open ko po sa apps sa cellphone ko yung Bibles na yan, English. Tapos meron din akong Tagalog. Tapos nilagay ko na lang sa notebook kasi maliit yung mga mga words. May Bible talaga akong dala. Ano siya? Ilonggo. Sa lingwahe namin. Kaya i-translate ko na lang siya sa Tagalog. Sinasabi sa 16, sinasabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng nilikayas. Habang po tayo ay andito sa mundong ibabaw, habang po tayo ay malakas at bata pa, ating pong iaksip ang ating Panginoong personal and Savior, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Buong puso po natin iaksip sa ating buhay ang Panginoon. Sumunod po tayo sa kanyang mga mensahe. Sumunod po tayo. Sabi nga dito, humayo kayo sa buong sanlibutan. Means, i-share po natin ang mensahe ng Diyos para sa lahat. Hindi lang po para sa akin, kundi para po sa lahat. Ang content ko po ng channel nito ay i-share po ang mensahe. Ang mensahe ng Diyos, hindi po para sa akin. Ang mensahe ng Diyos
na para sa lahat ang kaligtasan. Yan po ang gusto ng Diyos, na sa kanyang pagbalik ay tayong lahat ay makasama niya po sa kanyang kaharian. Amen. Ipangaral po natin, i-grab po natin ang opportunity nang hanggat meron pa pong nag-share ng words of God or mensahe ng Panginoon, atin pong pakinggan o atin pong i-accept sa ating mga puso, mga kapatid ko. God is good all the time. Sa panahon ngayon, pandemic, meron po tayong kalaban na hindi po nakikita. Merong virus na pandemic all over the world po siya. Ang lahat po nagpapanik. Hindi po pwedeng lumabas na wala ang face mask. Hindi po pwedeng lumabas na wala po ang face shield na sabi nila. But kung ikaw po ay nanampalataya, meron ka pong faith o trust sa Panginoon po, hindi po tayo mangamba, dahil ang ating Panginoon po ay makapangyarihan po sa lahat po na nangyayari ngayon sa mundong ibabaw ay alam po ng Diyos. Kung tayo po ay nagbabasa ng mensahe ng Diyos, ng Bible, makikita po natin ang lahat ng promises ni Lord dito. Hindi po tayo mabahala, dahil ang lahat ng yan, mga pangamba, galit o takot, yan po ay kapakanan po ni Satan, na para tayo po ay iligaw, na para po tayo ay matakot. Mga kapatid ko, gusto niya po tayong matakot para mawala po yung mensahe na dapat andito sa puso natin. Dapat na tayo ay buong puso manalig sa Diyos. Sa halip na tayo po ay matakot, tayo po ay magdasal ng taimtim, lumuhod sa harapan ng Diyos at tumawag sa Panginoon. Hindi po natin baliwalain sa panahon ngayon, lalo na ngayon, huwag po nating baliwalain ang mensahe ng Diyos. Napakaliwanag po ng mensahe. Sinabi niya, humayo kayo. It means spread out. Humayo po kayo sa buong sanlibutan, kahit sang sulok ng mundo, i-share po natin ang words of God. Sa halip na po tayo ay magtawanan, sa halip na po tayo ay ano po yung pinag-uusapan natin, i-grab po natin ang opportunity para sa lahat. Atin pong i-share ang mensahe ng Diyos para sa lahat po. Sinasabi dito sa 16, ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumasampalataya ay hahatulan. Kung sa Hilonggo nato na basahon, babasa naton diri nga ang bisan sinoong nga magtuo kag mabautismuhan, maluwas siya. It means save or masave siya. Ang hindi magtuo kundi nahon kung sa aton hatulan siya sa Ginoo, diba? Hahatulan po tayo kung ano pong nagawa natin dito sa mundong ibabaw. Lahat po yan ay may lista, nakalista po yan, nakikita po yan ng Diyos. Wala po tayong maitago sa harapan ng Diyos. May kunting wala po tayong maitago. Makikita po lahat ng Diyos ang ating ginagawa dito sa mundong ibabaw. Nakalista po. Kaya hanggat andito pa tayo po ay sumunod sa mensahe, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Kung natanggap na po natin ang personal of Savior, ang ating Panginoon po, mag-straight na po tayo, atin na pong sundin ang mensahe ng Diyos, o mag-obey po tayo sa ating Panginoon. Dahil gusto ng Diyos sa kanyang pagbalik, tayo lahat ay kanyang makasama sa kanyang trono. Gusto niya tayong lahat ay masayip. Hindi po tayo pupunta doon sa kabila, ay yung sinasabi nilang impyerno. Yes, lahat tayo po ay may kamatayan.
But meron po tayong eternal life na tinatawag, yung kaluluwa po natin. Yung kaluluwa po natin, yan po ang eternal life. Ang eternal. Kung hindi po tayo nakasunod, o hindi po natin na-accept ang ating Panginoon, saan pa ba tayo pupunta? Hindi pupunta tayo sa kadagat-dagatang apoy. Yan po ay isang impyerno na hindi po yan mamamatay ang apoy na yan. Yan po ang eternal life. Meron po tayong pagpipilian, meron po tayong choice. Alam po natin ang tama at mali po. Kaya hanggat andito pa po tayo, gumawa na po tayo ng mabuti at sumunod po sa ating Panginoon. Matagal na po tayong pinatawad. Matagal na po tayong pinatawad ng Diyos. Hindi nyo pa nakilala ang Diyos, but ang Diyos ay nakilala ka niya. Hindi mo pa siya minahal ka na po ng Diyos, kapatid. Ano pa yung gusto mo? Ano pa? Bumalik na po tayo sa ating Panginoon. Ano mang merong pagsubok, ano mang mga temptation sa buhay mo ngayon, yan po ay meron po siyang mga rason. May mga rason po yan. Dahil kung hindi po tayo bibigyan ng problema, hindi po tayo bibigyan ng pagsubok. Bakit? Naalala niyo ba ang Diyos pag hindi po kayo bibigyan ng problema ng Diyos? Hindi po natin maalala ang Diyos pag tayo ay punong-puno ng blessings. Pag tayo po lahat ay merong masagana sa lahat-lahat, hindi natin maalala ang Diyos. Diba? Hindi natin maalala. But kung merong mga problema, kunting problema lang, ayan, makapikit ka na, sabihin mo, Lord, ano kayang nangyayari ngayon? Lord, patawad. Pero kung punong-puno ka ng grasya dito sa mundong ibabaw na to, na punong-puno po ng kasalanan, puro ka na lang tawa, hindi mo alam na natatangay ka na pala ni Satan. Hinahatak na niya po pababa. Always i-check po natin. Tingnan po natin always. I-check po natin ang ating mga puso kung andyan pa ba yung relasyon natin sa ating Diyos. Tanungin po natin ang ating sarili. Walang nakakaalam yan, kundi ikaw lang at ang Panginoon. Kung meron ka pong nagawa, ikaw lang at ang Panginoon ang nakaalam ng mga ginagawa mo. Dahil ang Diyos nakikita niya po ang ating ginagawa. Walang sinumang tao na hindi makagawa ng mali sa isang araw. Sino ba? Mag-comment kayo dito sa video ito kung sinong tao ang hindi makagawa ng mali sa isang araw. Walang taong perfecto dito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na po dito sa mundong pasama na po. Grabe. Kung nakikita po natin yung mga balita ngayon, nakikita po natin halos lahat. Grabe na po. Naiiyak ako. Yung time na, yung busy ako sa pagwa-YT ko. Yung busy ako sa pagla-livestream ko. Sobrang busy ko talaga. Tapos mawalan ako ng connection. Yung time na mawalan ako ng connection, doon ko na ma-realize na sobrang busy ko na pala sa YouTube ko. Doon ko na-realize na sobrang busy na ako, hindi na ako nakapag-pray, hindi ako nakabasa ng Bible. Yung time no na, Martes ng gabi, ilang beses ako nawala ng connection, tapos binawi ko pag gusto ko pa mag-livestream. Habang ako ay nag-livestream, nag-iilis, or livestream po, yung iniisip ko, yung testimony ko para bukas, para sa online ministry ko po, sa Body of Christ. Nag 1 hour na po, umikot yung connection ko. Alauna na dito sa Kuwait noon. Yung iniisip ko, yung testimony ko, Lord, hindi pa ako nakagawa ng testimony, but nasa harapan pa ako ng camera, nag-livestream ako sa YouTube ko. Nag-livestream ako. Kinunan ako ng connection. Nire-remind po ako ng Diyos. Sabi niya, sobrang busy ka na sa YouTube.
kailangan mo na gumawa ng testimony. Yung time na yun, nag-end kasi nawala na yung connection ko, nawala. Pero yung internet ko, andyan, meron siyang connection. Hindi naman puro green. Yung connection, naka-orange siya eh. Andyan yung connection ng internet ko. Naalala ko, sabi ko, ang testimony ko pala, gawin ko na. Kaya na-end ako 1 hour lang. 1 hour, mahigit lang ako 1 hour. Habang ako po ay habang po kinuha ko yung isang cellphone ko kasi magpo-forward ako ng testimony ko sa GC namin sa online ministry. Habang ako nagtatype, naiyak. Sabi ko, Lord, sorry. Sorry talaga. Habang ako nagla-livestream, iniisip ko yung testimony ko. Iniisip ko. May mga dahilan talaga. Iniisip ko, sabi ko, Lord, sorry talaga kanina, sorry. Kaya pala nawawala yung ano ko kasi yung testimony ko hindi ko pa nagawa para yun sa kabutihan. Yung kabutihan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yun yung share ko. Grabe. Nire-remind ako ng Diyos araw-araw. Yung makikita. Always, andyan ako sa YouTube ko palagi kasi sabi nila, ano daw, kailangan natin makuha yung 4,000 watch hour. Ako din. Pero yung makikita nyo sa live stream ko for words of God, great. Ang content ko talaga is mag-share ng words of God. Hinahatak ako babae. Sabi niya, ikaw puro ka na live stream, puro ka na live stream, hindi ka na nagbasa ng Bible. Kaya kinukunan ako ng connection. Kaya habang ako po ay nagta-typing sa isang cellphone ko para i-share po ng testimony ko, naiyak ako, naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Nasabi niya, nasaan na yung mga verses mo, Jing, nasaan na yung mga mensahe na i-share mo para sa lahat. Ikaw yung ginawa kong instrumento para i-share po sa lahat. Hindi naman po yung Panginoon na haharap sa atin na, oh, sino pa ba yung ano ganyan. Hindi. Yung Panginoon po ay hahanap siya na isang tao. Tapos yun yung gawin niya instrumento para i-share po ang mensahe ng Diyos. Habang po ako ay nagsishare at gumagawa ng testimony ko, naiyak ako, sobrang humingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, sorry talaga, Lord. Sobrang naiyak habang ako nagta-type ng testimony ko na i-share ko sa mensahe sa GC ko na Body of Christ. Naiyak ako. Nire-remind talaga ako ng Panginoon. Basta alam mo, yung buhay ko nung dati na hindi pa ako nakakonek sa Panginoon, hindi ko alam. Basta, grabe, nasa mundong sobrang ano na. Kaya ngayon habang nagla-livestream ako, kung minsan yung bunganga, sobra-sobra na. Pagtapos niyan, nagsasabi ko, Lord, patawad talaga. Sobra, nahatak ako sa iba, ganyan. Yung maano kami, influence ka sa iba. But yung Panginoon, nire-remind talaga ako, hindi na tama yan. Hindi na tama. Kaya, ngayon, bago ako matulog, nag-share ulit ako ng aking verse of the day. Today is Sunday. Blessed Sunday po sa lahat. Blessed Sunday sa lahat. Kaya, huwag po natin kalitang basahin ang mensahe ng Diyos. Always, i-check natin ang ating mga puso, kung andyan pa ba yung mensahe ng Diyos, naka-okay pa ba sa ating mga puso. Mga kapatid, kung ikaw po ay bago sa aking channel, ako po ay si Jing Vlog, isang OFW dito sa Kuwait. At hanggang dito na lang po ang aking share. I hope na magrima po ang mensahe ng Diyos para sa lahat. Mag-comment lang po sa baba at para mapusuan at ma-replyan ko po kayo sa inyong mga mensahe. And don't forget to hit the bell notification para updated po kayo sa aking mga bagong video. At hanggang dito na lang po. Blessed Sunday sa lahat. Kahit saang sulok ng mundo, mahal po tayo ng Diyos. I love you with the love of the Lord. At hanggang dito na lang po. Bye-bye. Bye-bye po sa inyong lahat. Blessed Sunday sa lahat. Bye-bye po.